May reputasyon na isa sa pinakamahirap i-gender ang mga DFT dahil nga sa halos parehong itsura ng mga male at saka female na mga ibon na 'to. Kaya may mga iba-ibang methods na ginagamit para ma-differentiate ang mga lalaki sa babae. Kasama dyan ang pagtingin sa kulay, shape ng ulo at katawan, at sa tunog na ginagawa nila. Sinasabi kasi na mas flat at saka malapad ang ulo ng mga cock, at sa tunog naman, mas paus ang tunog ng mga hen, at mas maraming nagagawang tunog naman yung mga DFT cock. Isa rin sa pangkaraniwang ugali ng mga cock ay yung pagkanta at pagtalon-talon ng mga ito habang may nesting material sa tuka as part of their courtship rituals. Yun nga lang, kapag medyo bata pa talaga o hindi mo na matempuhan yung pagkanta nila or pagsayaw, malilito ka talaga kung ano ang gender ng ibon. Kaya yung iba, para makasiguro, pinapa-DNA na lang nila yung mga DFT nila. Ako naman, base sa mga naituro sa akin ng mga ibang nag-aalaga ng mga ibon na ito, sa mata at saka tuka ko tinitingnan ng gender. Malapad at mapula ang paligid ng mga mata ng cock kung ikukumpara mo sa mga hen. Mas dark rin ang pagkapula ng tuka at saka rump ng mga lalaki. Pero hindi ito ganun kadaling makita sa ibang mga mutation ng DFT na hindi mga red rump variants. May isang bagong method din na nalalaman daw ang gender ng DFT sa korte at sa korbada ng white breast nila. Pansinin nyo dito sa picture yung korte ng white breast ng female at saka ng male. Kaya lang, di pa rin talaga masabi kung gaano ka-reliable tong method na to.